Alright, magandang umaga, magandang gabi po sa inyo lahat at meron tayong pag-uusapan na sobrang matulog no, sa social media. Ito balita na ito about dito sa rally, they call it Peace Rally ng Iglesia ni Cristo dito sa darating na January 13, 2025. Alright, alam mo sa totoo lang, medyo hindi rin ako against no sa mga ganyang malawakang rally kasi nga naranasan ko rin dati yan na maipit sa isang traffic no dahil sa rally-rally na yan. Pero syempre, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na mali yung ginagawa nila kasi nga may karapatan ng bawat isa, especially ang organisasyon na ganito no, katulad ng Iglesia ni Cristo, na gawin yung mga bagay no, especially kung ang layunin naman iparating sa buong Pilipinas o sa ating mga Pilipino na dapat tayong magkaisa. Yun ang sinasabi ni Presidente Marcos na kaya daw sinusuportahan ng organisasyong Iglesia ni Cristo ang mga plano o komento ng ating Presidenteng Marcos. Okay? At sa karagdagang detalye, no, pakinggan natin yung pag-uulat ng isang mainstream media, ang GMA, about dito sa magaganap na rally sa 2025, January 13, 2025. January 13, 2025. Pakinggan natin. Ang MMDA ang matinding traffic sa Lunes dahil sa ikakasang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Nasa 1 milyong membro ng INC ang inaasahang dadalo. 1 milyong membro, no? Hindi natin alam kung ano sana maging organize ang ating mga tagapagpatupad no ng batas diyan sa mga kalsada, no? Lalo ng MMDA at sumunod sana ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na kung ano man yung ipapatupad na batas, no? Siyempre lahat yan may mga kanya-kanyang dalang sasakyan, di ba? At hindi natin alam kung saan ipaparada yung mga yan, kung ano man ang magiging pasya o approval, no, na ilalabas nila about sa mga ganyan, dapat sumunod po tayo. Kilala naman ng mga Iglesia ni Cristo sa mga ganyang bagay, no? Magaling naman silang sumunod lalong-lalo na sa mga rules and regulation. Sa pagtitipon, kaya kansilado na ang pasok sa Maynila at sa Pasay. Nakatutok si Joseph Moro. Grabe, napitutol ko lang. Grabe, no? Talagang pinakansela, no? Lahat ng pasok sa mga opisina, lalong-lalo na sa gobyerno, no? Ng ating Pangulong Marcos. So, isang sampal to. Na ano nyo ba, na-realize nyo ba sa mga lalo na sa mga DDS, no? Isang sampal tong pagpapakansela kasi ang alam nila ang kakanselahin yung rally, di ba? Di ba? Parang ganon. Ang kakanselahin yung rally, yung pala ang gagawin ng ating gobyerno, ibibigyang daan, no? At bibigyan ng prioridad ang Iglesia ni Cristo sa gagawin nilang rally sa darating na Lunes, January 13, mga Repa Pips. Di ba? So, parang sinampal ka ng pag DDS. No? Kasi dami ko nababasa DDS, no? Na for Sara ang rally na yan for Duterte. Kahit nga ako napaniwala ako na ganun Kasi nga naman, no? Maiba lang usapan. Tigil muna natin yung sa GMA. Naglabas kasi ng parang medyo nakakalitong pahayag tong dalawang komentaryo dito sa Net25. No? Hindi ko kilala Hindi ko kilala. Okay, flash ko na lang itong dalawa na to. Ayan, nakita ninyo. Yung dalawa na yan, nagpalabas ng So, nagkaroon ng ibang pagkakaunawa ang karamihan. No? Na ang dating, parang Duterte rally ang mangyayari. Na parang tila baga na kumakampi ang Iglesia ni Cristo, ang malaking organisasyon na ito, dito sa BP, no, ng ating Pilipinas na si Vice President Sara. Kasi nga, ang payag nitong dalawa, ayaw ng Iglesia ni Cristo na ma-impeach, di ba? Ang ating Vice President. So, ang daming
nagtaas ng kilay, nagtanong, medyo naguluhan sa pahayag ng dalawang to. Medyo sa akin lang medyo mali yung pagkakadeliver nila ng pag-i-inject nila sa tao ng impormasyon na ganun. Dapat una pa lang sinabi na peace rally at hindi in-emphasize na sila against sa papa-impeach dito sa ating Vice Presidente ni si Sara Duterte, di ba? Ewan ko lang comment niyo kung tama ako or mali yung aking nasa sa kanila din kasi yung naging problema nun. Yun lang naman ang aking opinion, So hindi natin may kanya-kanya tayong opinion. Okay, tuloy natin tong binabalita ng GMA na to. Nasa 1 milyon mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ang inaasahang dadalo sa National Rally for Peace sa Lunes, January 13 sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang rally ikinasa ng grupo kasunod ng kanilang pahayag noong Disyembre na suportado nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang-ayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint ang nakahain sa Kamara sa ngayon laban kay Vice President Duterte. Ang kanila lamang daw pong bilin ay hindi pwedeng gawing political rally ito. So, absolute. Yun nga yung sinasabi ko kahit nasabihin kasi na Iglesia ni Cristo, hindi ako against sa Iglesia, kasi although nagkaroon din ako mga komentaryo about sa Iglesia na the DDS sila, kasi nga mali yung pagkakadeliver nung dalawang nagbabalita sa Net25 diba? Kung narinig niyo yung pagpapahayag nila, naging political kasi nga iisipin mo na talagang Duterte sila sa pagsabi pa nila ng impormasyon na yun. Diba? Na against sila sa pagpapa-impeach dito. Anong iisipin mo? Iisipin mo talagang kakampi sila ng Duterte. Well, kung kung ang katotohanan naman sa mga sinasabi nila hindi yun totoo. Diba? Na ang katotohanan daw for peace, unity, di peace and unity, wala tayong magagawa. Yun ang gusto nilang sabihin. Diba? So, para sa akin, siguro buburahin ko na yung agam-agam about dyan na Duterte itong mga to. Kasi, ito, katulad nito, meron ng nilabas, nilabas na pagkakansela ng mga pasok. Ibig sabihin, sinusuportahan ng gobyerno, ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Diba? Tingnan natin Basahin natin. Mas maganda ipapakita ko sa inyo yung nilabas. Ito sa post ni Sir Jared Pulido, si Idol. Ang sabi dito, a Memorandum Circular number 76. Ang sabi dito, in view of the numerous participants expected to travel to and within the cities of Manila and Pasay on January 13, 2025 for the National Rally for Peace of the Iglesia ni Cristo and to allow for the organized conduct of the event. Ayun. Butata. Ito nga sabi ni Sir Jared credit dito sa post ni Sir Jared, Sabi niya, butata na naman ng mga DDEBs. Loko talaga to si DDEBs pinipigilan ng Malacanang ang INC rally. O di ba? Yun ang sinasabi ng mga DDEBs, pinipigilan daw ng Malacanang ang INC rally. Ito ano to? Ano tong na to? Nilabas dito sa Memorandum Circular number 76 na ito, na pagsuporta sa Iglesia ni Cristo sa darating na event nila. Sabi pa dito, however, those agencies whose functions involve the delivery of basic and health services, preparedness, response to the disasters and calamities, and or the performance of other vital services shall continue their operation and render the necessary services. The suspension of work in private companies and offices is left to discretion of their respective. So hindi naman lahat. So mga private companies, it's up to them, Depende nga daw dito sabi sa kanilang mga respective heads. Alright? Yan. Nakakatawa din tong si Sir Jared sa mga post niya. Nakakatawa din. Basahin nga natin yung mga comment nila dito. Mga DDS kasi paunahan sa pagpuna.
May honor ba sa kanila kung sinong nauna mag-post ng pagpuna? O nga naman, almusal nila lagi kuryente. O yan, nakukuryente sila sa mga sinasabi nila. Well, ako ano rin hindi ko sinasabing perfecto ako, pero ako kahit hindi ako DDS, minsan mapapaisip ako baka nga naman Duterte to mga to. Okay, sorry sa mga INC dyan. Kanya-kanya lang tayo ng opinion. Pero syempre, ang iba lang, ang importante lang dyan, meron tayong capacity, no? Meron tayong ability na itanggapin at realize na mali yung ating mga pagkaunawa minsan at itama. Yun ba? Tama ba ako doon? Of course, no? At ano pa ba mga comment dito? Ito. Ano to? Sabi dito. Dito natin malalaman ng buod ng peace rally na yan if intended ba talaga ito sa mga taga-kabilang bakod. Yan. Yan. Ang daming Lagi silang na kuryente, tigas pa rin ang muka. Kuryente nga rin ako dyan Pero anyway, ayon sa kanilang layunin, respetuhin natin, it's for peace. At maganda nga naman, no? Naipakita natin na hindi kailangan ng away. Hindi kailangan ng pagkakaroon ng paksyon-paksyon. No, kailangan talagang pagkakaisa kasi nga ang hirap sa isang bansa ang umunlad kung ganun ang natin, ang mindset natin, no? Laging agawan ng posisyon, agawan ng power sa government para lang magkaroon ng mas malakas at na kapangyarihan, no, sa gobyerno. Alright? So pakinggan natin ulit, no? Meron pa tayong 3 minutes yung huling ng ABI ng GMA7, no? Ito, natin. Hindi daw po, any politician ay hindi pwedeng magsalita. Nakapulong na ng MMDA ang Iglesia ni Cristo na nagsabi raw na darating sa Metro Manila ang kanilang mga miyembro mula sa mga kalapit na probinsya. Ayon sa MMDA, linggo pa lamang inaasahan na nila na dumating ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Metro Manila at asahan na raw ang traffic hanggang Lunes ng gabi sa mga apektadong lugar. 15,000 mga sasakyan daw magdadala sa mga ito sa Quirino Grandstand kung saan sila magtitipon-tipon. Kaya nga yun talaga yung ko dito, traffic. Pero again, isang araw lang naman yan. At iwasan na lang ninyo kung saan kayo mag-adjust na lang muna kayo sa mga daraan sa rota ng rally ng papuntang Quirino, no? Grandstand. Doon sila kasi magtitipon-tipon at magkakaroon ng pagsasagawa ng event. Kaya iwasan na lang ninyo yung dadaanan. Minsan-minsan lang naman yan, mga kababayan, no? At pagbigyan na lang natin ito ating mga kababayan ng Iglesia ni Cristo. Okay? Maging lang tayo. Mapagpasensya. Ganon din naman ang ginagawa nila, translasyon, di ba? Nagkaroon din naman ng traffic dyan. Alright? Ng iglesia na makapark sa lampas 10 mga kalsada sa Pasay at Maynila. Pinayagan naman ito ng MMDA tulad sa Mel Lopez Boulevard, Espanya, Rojas at Macapagal Boulevard. So ito, mga pwedeng pagparkan kasi ang pagkakaalam ko isang linya lang daw, no? Mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, siguro naman napanood ninyo to. Mel Lopez, Bonifacio Drive, Abad Santos, Mendoza Street, Espanya, Palangka, Paco Park Circle, yan yung mga pwede ninyong pagparkan na linya. So isang linya, wag po natin sakupin lahat. Alright? Alam mo naman masunurin yung mga Iglesia ni Cristo. Kaya naghahanda na raw ang MMDA sa matinding traffic sa Lunes na posible raw umabot sa dapitan sa Maynila at Welcome Rotonda sa boundary ng. So yun lang mga kaibigan, no? At update lang sa mga magaganap na rally itong January 13 at sana ma-update kayo at nang iwasan ninyo, no? Para hindi kayo malate kung mayroon man kayong mga trabaho, kung mayroon man kayong lakad, no? O kaya naman kung hindi man importante lakad nyo, huwag na kayo lumabas ng bahay, no? At nang makapagsagawa naman ng mapayapa, no? At nang walang nagagalit, no? Ng mga commuter. No, iwas na lang kung saan ang rota at bigyan daan natin mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na isagawa ang kanilang layunin na peace rally sa January 13, 2025. Yun lang po. Maraming salamat. Till next video. Thank you and bye-bye.